Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Napag-isipan mo na ba kung bakit hanggang ngayon ay may mga kwentong hindi ka panipaniwala na patuloy pa rin kumakapit sa ating lipunan? Kapag naririnig natin ang ganitong uri ng mga kwento, madalas nating iniisip na ang mga ito ay mga sinaunang paniniwala na dapat nanilisan na ng ating modernong, intelektual na lipunan. Gayunpaman, kahit sa siyentipiko at teknolohikal na panahong ito, may mga karakter na hindi likas na kapangyarihan na ipinapakita pa rin sa mga bata bilang totoo. Personal, kung hindi sinasangayunan ng ideya na tinatakot ng mga magulang ang kanilang mga anak gamit ang mumu. Hindi lang tila medyo malupit na bigyan sila ng ganitong nakakatakot na mga imahe, kundi parang iniiwasan din ng mga magulang ang mas mahabang proseso ng pagdidisiplina para sa mabuting pag-uugali. Sa kabilang banda, kapag nakaharap tayo sa mga larawan ng mga nilalang sa mitolohiya habang naglalakad sa isang madilim na daan o malapit sa isang bahagyang bukas na pinto at lumabas na nagtatagumpay, simbolikong sinasakop natin ang ating mga takot. Siguro, ang mga supernatural na karakter tulad ng mumu ay nagbibigay sa mga bata ng mahalagang ritual ng paglipas ng panahon na mapagtanto na hindi na sila takot. Marahil ito ang isa sa mga sandali sa buhay ng isang bata kung saan kinikilala nila ang kanilang takot ngunit hindi nila ginagawa ang sinasabi nito at sa halip ay nalalampasan ito. Hanggang sa sandaling iyon, ang mumu ay nananatiling isang multo ng paghatol at takot na dinisenyo upang takutin ang mga bata para maging masunurin at parusahan ang mga hindi. Isang karaniwang tema sa aking pagtatanong tungkol sa mumu ay na ang mga bata na tinakot ng mumu ay hindi nagalit sa kanilang mga magulang. Ito ay itinuturing na isang kulturang mito na bahagi lamang ng paglaki sa Pilipinas. Bawat bansa ay may mahaba at mayamang tradisyon ng paggamit ng mga banta mula sa kalikasan upang mapanatiling maayos ang mga bata at sumunod sa curfew. Ang mga magulang ay may malawak na hanay ng mga taktika na ginagamit upang mapasunod ang kanilang mga anak. Ngunit kapag hindi nagtagumpay ang mga ito, may isa pang nilalang na may kapangyarihan sa itaas na maaaring makatulong. Marami siyang pangalan at nagkakaroon ng iba't ibang anyo sa buong mundo, ngunit kilala siya ng bawat kultura sa daigdig, ang aninong nilalang na kumakain ng mga batang pasaway. Sa mga bata, ito ay masama, at hindi sila natutuwa sa hindi mapayapang pakikipag-alyansa nito sa mga desperadong magulang. Kilala natin ito bilang boogeyman, ngunit sa Pilipinas, tinatawag itong mumu. Ang simpleng pagbanggit lang ng pangalan ay nagiging sanhi ng pagka-excite ng ilang bata, maging ito man ay pag-uutos na umuwi bago dumilim, matulog, o matulog na para magkaroon ng grown-up time ang mga magulang. Ang takot ay isang mahusay na motibasyon. Lalo akong naging interesado sa mumu dahil halos 10 taon akong nag-research tungkol sa mitolohiya at kwentong bayan ng Pilipinas at hindi ko man lang nakita ang terminong ito. Wala ito sa mga librong binasa ko, hindi ito binanggit ng mga kinapanayam ko at halos walang impormasyon tungkol dito online. May ilang dahilan para dito, ngunit sa esensya, ito ay tumutukoy sa punto na ang mumu ay hindi kabilang sa tradisyonal na saklaw ng mito, alamat o kwentong bayan, kundi sa halip ay mas katulad ng isang supernatural na karakter. Ibig sabihin, pinaniniwalaan ng ilang tao na ito ay umiiral, kahit na imposible ito ayon sa mga kilalang batas ng siyensya. Hindi rin naman ito sumusunod sa anumang aral sa moralidad ng mga tradisyonal na kwentong bayan. Hindi ito nangangahulugan na walang panlipunang tungkulin ng mumu, kundi simpleng hindi nagmumula ang aral sa kwento mismo. Nalaman ko ang salitang ito habang nakikipag-usap sa isang kaibigan kong Canadian tungkol sa aswang. Sinabi niya sa akin na ang kanyang asawa mula sa Ilocos ay hindi naniniwala sa aswang pero takot na takot sa mumu. Ang Baader-Meinhof phenomenon ay kung saan ang isang tao ay natitisod sa ilang hindi kilalang impormasyon. Madalas ay isang hindi pamilyar na salita o pangalan, at di nagtagal ay muling nakatagpo ng parehong paksa, madalas ng paulit-ulit. Ito mismo ang nangyari sa akin sa mumu. Sa mga sumunod kong paglalakbay, anuman ang rehiyon, naririnig ko ang mga magulang na nagbibiro tungkol dito,
ang mga bata na nagbibiruan kapag may pumasok sa madilim na silid, at nakita ko itong nakapaskil sa mga gulugod ng napakasikat na pocketbook ng Tunay na Kwento ng Multo. Sa pinakasimpleng anyo nito, ang mumu ay isang masamang espiritu na nagtatago sa madilim at aninong mga sulok, naghihintay na agawin ang mga bata mula sa kanilang mga pamilya. Sa National Capital Region, Metro Manila, ang pinakakaraniwang paniniwala ay ang mumu ay isang multo o espiritu na may hindi natapos na gawain sa ating mundo, hindi nabigyan ng huling sakramento, o hindi pa tinanggap ang kanilang kamatayan. Habang patungong Hilaga sa Luzon, nagbabago ang paniniwala at nagiging isang espiritu na kumakain ng mga bata o kumukuha ng kanilang kaluluwa. Sa Pampanga, kilala ito bilang Pugot Mamu, isang nakakatakot na nilalang na walang ulo na lumalamon sa mga bata sa pamamagitan ng kanyang may ngipin na leeg. Kapag naglalakbay tayo patungong timog sa Pilipinas patungong Bicol at Silangang Visayas, ang salitang mumu ay ginagamit upang ilarawan ang iba't ibang nilalang sa mitolohiya at engkanto. Ganon din ang masasabi para sa Negros at Mindanao. Sa Iloilo, gayunpaman, ang mumu ay inihahalin tulad sa Tamao. Magagandang, maliliit na nilalang na nagnanakaw ng mga sanggol mula sa bakuran ng mga tao. Nag-aalok sila ng itim na bigas at dilaw na ugat sa mga bata. Kung tatanggap sila, hindi na sila muling makikita. Marahil ang modernong paniniwalang ito sa mumu ay maaaring dahil sa mas matandang mga paniniwalang animist sa mga espiritu. Sa mga paniniwalang prekolonyal sa buong kapuluan, ang pagkamatay o pagkawala ng isang bata ay karaniwang iniuugnay sa isang espiritu. Ang lubos na takot, hindi lamang sa masasamang espiritu kundi pati na rin sa isang patay na tao at sa kanyang kaluluwa, ay isa sa mga pinakakakaibang katangian ng animismo sa Pilipinas. Ang lubos na takot hindi lamang sa masasamang espiritu kundi pati na rin sa isang patay na tao at sa kanyang kaluluwa ay isa sa mga pinakakakaibang katangian ng animismo sa Pilipinas. Sa ilang lugar, kinatatakutan din ang inggit na espiritu ng mga patay dahil sa kanilang pagkasabik na makilahok sa pamamaalam at huling piging ng kamatayan, sinasamantala nila ang bawat pagkakataon upang saktan ang mga buhay sa ilang mahiwaga ngunit materyal na paraan. Ang sakit, lalo na ang isa na ang tanging sintomas ay pagpayat at kahinaan, ay iniuugnay sa kanilang impluwensya. Ang mga paniniwalang animista na ito ang patunay na hindi sinasadyang nasaktan ng mga espiritu ang mga bata kapag naghahari ang sakit o kamatayan. Hindi alam kung kailan nagbago ito mula sa pagiging estrukturang panlipunan patungkol sa pagiging magulang na nakabatay sa takot. Dapat ding tandaan na sa ilang lugar, ang pagpapahamak sa mga bata sa pamamagitan ng pagtatakot sa kanila ay dating itinuturing na malaking kasalanan. Sa esensya, ang mumu ay isang karaniwang pagtukoy sa isang supernatural na karakter sa Pilipinas na ginagamit ng mga matatanda upang takutin ang mga bata para maging mabait. Tulad ng bogeyman, tila wala itong tiyak na itsura at ang mga paniniwala tungkol dito ay maaaring magkaiba-iba ng malaki mula sa isang tahanan patungo sa isa pa sa loob ng parehong komunidad. Sa maraming kaso, wala itong tiyak na itsura sa isipan ng isang matanda o bata, ngunit ito ay simpleng hindi tiyak na pagkatawa ng takot. Salamat sa inyong oras. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Iwan din ang inyong mga komento sa ibaba kung ano ang inyong mga pananaw tungkol sa paksang ito. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, mga kaibigan.